Kabi-kabilang karahasan ang naitala sa ilang lugar habang idinaraos ang barangay at sangguniang kabataan elections. Kabilang dyan ang pamamaril at pagkakapatay ng isang individual sa kapatid niyang kumakandidatong barangay chairman. May live report si Abby Caballero ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Abby? Maki-atom, ilang election-related incidents ang naitala sa iba't ibang bahagi ng Mindanao. May mga namatay at may mga nasugatan sa pamamaril at nagkagirian ang ilang supporters sa magkalabang partido. Binulabog ng suntukan ang barangay at sangguniang kabataan elections sa Nunungan, Lanao del Norte. Pati mga pulis nasuntok. Nagsimula yan sa pagtatalo ng dalawang individual. Sa Butig, Lanao del Sur, sariling kapatid ang bumaril umano sa isang kumakandidatong barangay chairman. Kalaban kasi ng biktima ang hipag. Sa Dato din Sinsuat, Maguindanao del Norte, nauwi sa barilan ang pagtatalo ng isang kumakandidatong kapitan at kalaban nitong grupo. Nakipagbarilan din umano ang mga taga-suporta ng dalawang panig. 2 ang nasawi habang 4 ang sugatan. Nangyari ang barilan sa harap ng Bugawas Elementary School ilang minuto bago buksan ang botohan. Tukoy na raw ng PNP ang mga nasa likod ng panununog ng mga eskwelahan na gagawing polling precinct sa mga bayan ng Barira at Dato din Sinsuat nitong Sabado. Hindi muna nila pinangalanan ang persons of interest habang nag-iimbestiga. Sa Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte, ilang botante ang nasugatan matapos umanong mag-agawan ng ballot box ang mga taga-suporta ng magkalabang partido sa Dato Manguda Mangilay Elementary School. Nandaya sila ma'am, yung balota di pirmahan sa likod tapos hindi pa di hulog sa box sa amin. Sa Pandag, Maguindanao del Sur, nag-Facebook Live si Mayor Cadafe Tuy Manguda Dato. Nasa school kami with my family to cast our votes. Pinagbabaril kami. Ayon sa Barm Police Regional Office, 6 ang naitalang insidente ng pamamaril sa rehiyon. 5 ang patay habang 11 ang sugatan. Sa Puerto Princesa Pilot Elementary School sa Palawan, pinagpupunit ng ilang lalaki ang mga balota sa 2 presinto. Pinadlak pa nila ang isang ballot box. Isa ang inaresto at posibleng mahaharap sa election offense. Itinuloy ang botohan at kalaunan sa kabila ng mga insidente ng karahasan. Generally peaceful po ang ating eleksyon sa buong bansa. Doon naman po sa mga red category areas na 365, wala rin po mga pangyayari na wala pong mga kaguluhan na nangyari maliban doon sa mga nangyari po sa Nunungan halimbawa. Dito po sa Maguindanao at saka sa Lanao del Norte, kahit po sa Butig, Lanao del Sur, hindi po kasi sila red categories red category areas, kaya nagulat tayo kung bakit merong mga ganon. Maki-atom, sa ngayon may mga voting center pa dito sa Mindanao na nagbibilang pa ng boto. Samantala, umaasa naman ng otoridad na matatapos ang araw na ito na matiwasay hanggang sa proklamasyon ng mga nanalong kandidato. Maraming salamat, Abby Caballero ng GMA Regional TV 1 Mindanao.